Ang pagsukat ng pambansang kita. Ang pambansang kita ay tumutukoy sa kabuuang kitang pinansyal ng lahat ng sektor na nasasakupan ng isang bansa o estado. Ngunit bakit mahalagang masukat ang pambansang kita? Ang sistema ng pagsukat sa pambansang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya ng isang partikular na taon, at may papaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng bansa. Sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon ay masusubaybayan natin ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksyon ng bansa. Ang mga nakalap na impormasyon mula sa pambansang kita ang magiging gabay ng mga nagpaplano sa ekonomiya upang bumuo ng mga patakaran at polisiya na makapagpapabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan at makapagpapataas sa ating economic performance. Kung walang sistematikong paraan sa pagsukat ng pambansang kita, ay haka-haka lamang ang magiging basihan at walang matibay na batayan, at ang datos ay hindi kapanipaniwala. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga economic indicators ay masusukat ang kasiglahan ng ekonomiya, tulad ng gross national income at gross domestic product. Ang gross national income ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa sa isang takdang panahon. Ang halaga ng mga tapos o nabuong produkto at serbisyo lamang ang isinasama sa pagkwenta ng gross national income. Hindi na ibinibilang ang halaga ng hilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. Ang gross domestic product ay tumutukoy naman sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang takdang panahon. Sa pagsukat ng GDP ay kasama ang lahat ng mga nagawang produkto sa loob ng bansa kahit ito ay pag-aari ng mga dayuhan. Upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng GNI at GDP ay gumamit tayo ng isang halimbawa. Si Andre ay isang Pilipinong negosyante na nagtayo ng negosyo sa bansang Japan. Kapag sinukat ng Pilipinas ang kanyang GNI, ay kasali ang kita ni Andre sapagkat siya ay isang Pilipino. At kapag sinukat naman ng Pilipinas ang kanyang GDP, ang kita ni Andre ay hindi kasali sapagkat ang kanyang negosyo ay nasa labas ng bansa. Kapag ang bansang Japan naman ang nagsukat ng kanyang GNI, ang kita ni Andre ay hindi kasali sapagkat siya ay hindi mamamayan ng bansa. Ngunit kapag sinukat ng bansang Japan ang kanyang GDP, ay kasama ang kita ni Andre sapagkat ang kanyang negosyo ay nasa loob ng bansang Japan. May iba't ibang paraan ng pagsukat ng gross national income, tulad ng batay sa paggasta o expenditure approach, batay sa kita o income approach, at batay sa pinagmulang industriya o industrial origin approach. Ang formula para sa expenditure approach ay GNI is equals to C plus I plus G plus X minus M plus SD plus NFIFA, kung saan ang C o personal consumption ay kumakatawan sa gastusin ng mga mamamayan sa pagkain, damit, paglilibang at mga serbisyo ng barbero, driver ng jeep at iba pa. Ang I o investment ay kumakatawan naman sa gastusin ng mga bahay kalakal sa mga salik ng produksyon. Ang G o government consumption ay kumakatawan sa gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong panlipunan at iba pa. Ang X at M o export at import ay kumakatawan naman sa gastusin ng panlabas na sektor sa pag-angkat at pagluwas ng mga produkto. Ang SD o statistical discrepancy ay kumakatawan naman sa anumang kakulangan o kalabisan sa pagkwenta na hindi malaman kung saan ibibilang. At ang NFIFA o net factor income from abroad. Ito ay nakukuha kapag ibinawas ang gastos ng mga mamamayan na nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuhan na nasa loob ng bansa. Ang formula naman para sa income approach ay GNI is equals to CE plus NOS, kung saan ang CE o compensation of employees ay kumakatawan sa sahod ng mga manggagawa,
na tinanggap mula sa mga bahay kalakal at pamahalaan. At ang NOS o Net Operating Surplus ay kumakatawan naman sa tubo ng mga korporasyong pribado at pag-aari at tinatatakbo ng pamahalaan at iba pang mga negosyo. At ang formula para sa Industrial Origin Approach ay ang pagsasama-sama ng kita ng sektor ng agrikultura, industriya, paglilingkod at panlabas. Matapos masukat ang GNI ng isang taon ay maaari natin itong ikumpara sa iba pang mga GNI ng taon upang malaman kung may nagaganap na paglago sa produksyon ng bansa. Gamit ang formula na growth rate is equals to GNI ng kasalukuyang taon minus GNI ng nakarang taon over GNI ng nakarang taon times 100. Gamit ang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay ating subukang kunin ang growth rate ng taong 2023. Ikaw naman ang sumubok. Tukuyin ang growth rate ng taong 2024 gamit ang mga datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pagsukat ng pambansang kita.